Sa mundo ng investments, isang malaking balita ang inilabas kamakailan. Ang Grayscale Investments, isang kilalang pangalan sa crypto industry, ay nag-file po na mag-convert ng kanilang digital large cap fund sa isang ETF. So ano ba ito at bakit mahalaga ang tungkol dito? At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang Digital Large Cap Fund ng Grayscale ay binubuo ng mga major cryptocurrencies gaya ng Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP at Avalanche. Ang layunin ng Grayscale ay gawing mas accessible ang crypto investments sa tradisyonal na mga investors, particularly sa pamamagitan po ng financial vehicle na tinatawag na ETF. Yan, ETF ay ito po ay exchange traded fund. Ang ETF ay isang uri ng investment fund na traded po sa mga stock exchanges katulad ng stocks. At yung mga investors ay sa pamamagitan nito ay pwede po silang bumili ng collection ng mga assets sa isang bilihan. Kaya ito po ay nagbibigay sa kanila ng diversified exposure. Ngunit bakit mahalaga ang hakbang na ito kay Grayscale? Mahalaga po kasi ito dahil ang pag-convert ng kanilang fund sa ETF ay nagbibigay ng mas madaling access sa mga institutional investors. Ang mga institutional investors gaya ng mga malaking financial firms ay nagiging interesado na po sila sa crypto dahil sa potential returns nito at diversification benefits. Ang Grayscale ay nagsubmit po ng isang form sa United States Securities and Exchange Commission o SEC. Ang SEC ay isang regulatory body na may kapangyarihang mag-approve o mag-reject ng mga investment products gaya ng ETF. Ang kanilang role ay tiyakin na ang lahat ng investment products ay sumusunod sa mga regulasyon at hindi mapanlinlang. Nitong mga nakalipas na panahon, ang Grayscale ay nagtagumpay po sa pag-convert ng kanilang Bitcoin Trust sa spot Bitcoin ETF sa legal po na paraan. Ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at strategic approach para gawing mainstream ang mga crypto. Ngayon ay hindi lamang po ang Grayscale ang nagpapakita ng interest sa pag-convert ng kanilang crypto holdings sa ETF. Ang Canary Capital ay nag-file na rin para sa isang Litecoin ETF. At parehong Canary at Bitwise ay nag-file na rin po ng applications para sa kanilang XRP ETF. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng progressive regulatory environment at tumutugon sa lumalaking demand mula sa mga investors na naghahanap ng sophisticated access sa cryptocurrencies maliban kay Bitcoin at Ethereum. Ayon sa ETF store president na si Nate Geraci, ang demand para sa mas maraming crypto-based ETF ay patuloy po na lumalago. Ngayon ay ano nga ba ang impact ng mga bagong ETF filings na ito? Sa ngayon ay wala pang malinaw na kasagutan mula sa SEC tungkol sa application ng Bitwise at Canary Capital para sa XRP ETF. Ngunit ang optimismo sa industriya ay nananatili. Kaya kung ang SEC ay hindi po nila i-approve ang Grayscale application, ay maaari po silang mag-employ ng parehong legal tactics na kanilang ginamit sa kanilang Bitcoin Trust conversion, which is may kaugnayan po ito sa pag-file ng lawsuit. Kaya sasabi po ito na ang crypto asset management firm ay handa para makipaglaban para sa pagtanggap ng produktong ito sa traditional financial market.
At sa huli, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita po ng patuloy na paglago ng interest sa cryptocurrency investments at ang paglilipat ng pagtingin ng mga institutional investors mula sa traditional assets patungo sa digital assets. Ito po ay nagpapakita na ang crypto market ay patuloy na nag-i-evolve at nagiging mas integrated sa mainstream financial systems. Ngayon ay ang masasabi ko naman po rito ay ang mga developments na ito sa crypto ETF market ay isang malaking hakbang na yan isang malaking hakbang sa pag-abante ng mga developments nito. Ang conversion ng major crypto funds gaya ng Grayscale Digital Large Cap Fund sa ETF ay nagpapakita na ang traditional financial markets ay nagsisimula na pong yakapin ang cryptocurrencies. Ito ay nagpapakita rin ng growing maturity at saka acceptance ng digital assets. Sa bawat bagong pag-aaproba ng mga ganitong produkto, nagiging mas madali para sa institutional investors na mag-invest sa cryptocurrencies na siyang nagpapalawak ng reach at stability ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.